Ito ang isang ganap na gumaganang hydraulic pump. Nakakapag-angat ito ng tubig ng tuloy-tuloy araw at gabi nang hindi gumagamit ng kuryente. Ang tanging nagpapaandar nito ay ang natural na agos ng tubig lamang. Upang matiyak na maayos at maaasahan para sa pangmatagalang gamit ang isang hydraulic ram pump system, kailangang madisenyo at magawa ng husto ang bawat structural component nito. Ang una sa pinakamahalaga ay ang intake box. Ang intake box ay isang mahalagang structural component ng isang hydraulic ram pump system. Dito pinapapasok at nililinis ang tubig mula sa flowing water bago ito dalhin papunta sa drive tank. Ito yung galing sa intake box natin. Ito yung supply pipe. Dito kami ngayon sa Barangay Pakwan. Tako po siya ng Lanusa, Surigao del Sur. Kalukuyan po yung gumagawa kami ng intake box para po sa isang ram pump system. Ito yung source ng tubig para sa ram pump system. Isang batis. Natural spring po siya. Yan. Tapos ngayon ay ginagawa namin yung intake box. Magbubuhos kami ng concrete dyan na hindi siya maaantala ng tubig. So una, meron kaming ginawang diversion. So, itong diversion pipe na dalawang pulang sanitary pipe. Tapos nilagyan namin ng clay, yan, coffer dam na clay or harang na lupa, yan. Para hindi makapasok doon sa area na bubuhusan namin. Tapos iyan yung structure ng aming intake box. Ang aming intake box ay hindi kami gumagamit ng form lumber. Ang ginagamit namin ay welded wire screen. Ayan. Tapos ito yung pinaka-forma namin. Tinalian namin gamit yung nylon cable ties. Ayan. Tapos itong dalawang pipe, pag nasarahan na to, lahat hindi na makakatagos yung tubig. Aangat. Dito papasok yung tubig galing sa batis. Papasok doon sa main box natin. Tapos sa loob, merong overflow isa, dalawa. Yung discharge pipe, meron siyang gate valve, tapos drain. Ayan. Tapos pag nagbuhos kami, yung flooring, matatakpan bahagya yung dalawang drain pipe. Ito yung tsura niya. Tapos, ayan. So ito yung diverted water galing po sa kabila. Tapos ayan, nililimas na. So pag medyo na po yun na yan, bubuhusan na. Ready na yung panghalo namin. Again, ito yung discharge pipe. Tapos meron siyang dalawang drain pipe. Meron dalawang overflow. Okay. Tapos yan po, ang itsura niya. So ganito lang po yung pag-apply ng welded wire screen na parang formwork na rin yan. Tapos tatalian ng dire. Gamit niya itong baso. Sige, kita ka. Minsan yan, kita ka. Mumo. Ay, kabutan ng gubit. Sumbag niya yan. Isog.
Ilang saglit na lang at matatapos na po namin ang pagbuhos sa ginagawa naming intake box. So, ito na po yung completed nating intake box. Ito yung diversion pipe. Dito dumadaan yung tubig galing sa batis para makapagsimento rito. Ito yung main box niya. Yan yung discharge pipe. Meron siyang gate valve. Meron siyang drain. Dalawang drain pipes. Ito yung overflow pipe. Ito yung main box. Tapos, yan yung wing wall. So, magiging harang yan across the stream or across the sapa. Tapos, ito yung team natin dito sa Municipality of Lanusa. Ito yung local team na train na gumawa nitong ating intake box. Lagi. Ito na po yung model RP100 natin, fully operational na siya. Fully open na rin yung delivery ball valve. Tapos babaybayin natin itong delivery pipe, itong itim. Ito naman kabila, dry pipe naman to, GI pipe. Marinig natin yung tunog ng water hammer. Yan po. Papunta po tayo paakyat sa drive tank. Ayan. Ito yung galing sa intake box natin. Ito yung supply pipe. Aray ko. $300.
Ano na? Rasan? Maybe 1.16. 1.5 liters. Yun yung may